kabilang barangay kasi, dito sa bandang area ng Muñoz, so nawawalan na sila ng kuryente. Mga ilang lugar na, parang maghapon wala, tapos sa gabi meron. Yung iba naman, gabi wala, sa morning meron. Nag-aalala ng makompromiso sa mga customer ang may-ari ng laundry shop na pinagtatrabahuan ni Resha Garcia sa Quezon City. Ito ay sa gitna ng pagpapatupad ng mga rotational brownout sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon at Visayas. Ayon kay Resha, mapipilitan silang magpalit ng oras ng palaba ng kanilang mga customer kahit ang mga nagbabayad ng rush service. Medyo mahirap po kasi katulad niyan, pagka nawalan kami ng kuryente, tigil yung operations namin. Kami po ay daytime na nagpa-process ng mga laundry. So, kung sakali mawawalan kami ng kuryente, pwede kaming mag-schedule ng panggabi. So, magkakaroon kami syempre ng mga putol-putol ng mga processing. So, medyo yung mga clients namin, mga customer namin, pwede din sila lumipat. So, nababahala kami doon. Sa ikalawang araw, muling itinaas ang red alert status sa Luzon at Visayas Grid ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa updated advisory ng grid operator ngayong araw, as of 2:30 PM ay mas humaba pa ang oras ng red alert status sa Luzon Grid kumpara sa nauna nitong abiso. Mas maaga nang itinaas ang red alert status sa Luzon Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Isang oras naman itong naka-yellow alert status kaninang alas 2 ng hapon at muling itataas ito mula alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Tumaas naman sa 7 oras ang red alert sa Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang isang oras na itataas ang yellow alert kapag sumapit ang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ng projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Habang ang red alert ay tinataas ng NGCP kapag lumagpas na ang projected demand sa nakikitang supply. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng supply ng kuryente ay ang forced outage o pagbagsak ng ilang power plants na nagsusupply ng kuryente sa mga electrical grid. Habang may ilan naman na tumatakbo ng may mas mababang kuryente na naibibigay kaysa sa inaasahan sa kanila ng NGCP. Para sa mga nagsusupply ng kuryente sa Luzon Grid, 29 na power plants ang kasalukuyang naka-force outage habang 14 ang derated capacities. Para naman sa Visayas Grid, 22 planta ang kasalukuyang naka-force outage habang 13 ang may mababa ang kapasidad. Bunsod ng red alert status, magpapatupad ang NGCP ng manual load dropping o rotational power interruptions. Ito ay upang mapanatili ang integridad ng power system at mapababa ang demand o kinakailangang kuryente. Oras-oras na naglalabas ang NGCP ng schedule ng rotational brownout kung saan ilang lugar na sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng Luzon ang posibleng nawalan na ng kuryente. Habang alas 3 pa lang ng hapon ay nagsimula na ang schedule ng mga power interruptions na posibleng ipinatupad ng NGCP sa Visayas. Kaugnay nito, naglabas ng utos ang Department of Energy o DOE para sa mga generation company. Inatasan ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga power plant na pabilisin ang pagpapanumbalik ng kanilang operasyon at makapagbigay ng full rated capacity sa grid. Nangako rin ng DOE na patuloy silang nakabantay sa pagsasaayos ng mga planta ng kuryente. Upang makatulong na mapababa ang demand sa kuryente, isa sa mga ipinapayo ng DOE sa mga industriya at mga household na gawin nilang 24 hanggang 25 degrees Celsius ang kanilang air conditioning systems sa mga establishmento at bahay, partikular na sa mga itinituring na peak period. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.